Magandang araw, maligayang pagdating sa refleksyon natin ngayon. Kung nasiyahan ka sa aming nilalaman, siguraduhing i-like at i-share ang mga video sa mga taong mahalaga sa iyo. Kailangan nating ipalaganap ang mga babala tungkol sa mga huling araw sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na refleksyon. May mga sandali na ang langit ay tila sarado, tahimik, mabigat, malayo. At sa gitna ng katahimikang iyon, may isang tanong na bumabalik paulit-ulit, mas malalim sa bawat pagkakataon. Bakit hindi ko marinig ang tinig ng Diyos? Hindi ito simpleng kawalan ng tunog. Ito ay pakiramdam ng pagkakahiwalay. Isang distansyang hindi masukat, parang may tabing na hindi mo makita, ngunit ramdam mo. Sa loob ng puso, may paghahanap. Isang pagnanais na marinig kahit isang bulong lamang. Ngunit ang sagot ay tila naantala o baka hindi napapansin. Ang banal na kasulatan ay nagsasabing ang Diyos ay nagsasalita. Ngunit bakit may mga kaluluwang hindi makarinig? Ang mga babala ay naitala na noon pa. Si Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Walang bulag na gaya ng mga ayaw makakita, walang bingi na gaya ng mga ayaw makinig. Hindi ito kakulangan sa tinig ng Diyos. Ito ay usapin ng pandinig. May mga hadlang, mga harang na unti-unting nabuo, hindi sa isang iglap, kundi sa tahimik na paglayo, sa maliliit na desisyon, sa mga sandaling hindi pinansin ang liwanag. At habang lumilipas ang panahon, ang puso ay natututong hindi na makinig. Hindi dahil walang tinig, kundi dahil may ibang tinig na piniling sundin. Si Ellen White ay nagbabala sa mga hakbang patungo kay Kristo. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay maging walang tiwala at pahirapan ang ating mga kaluluwa sa takot na hindi tayo tatanggapin ng Diyos. Ngunit sa kabila nito, maraming kaluluwa ang nananatiling nababalot ng pag-aalinlangan at ang pag-aalinlangan ay nagiging ingay, isang ingay na pumapatay sa kakayahang makarinig. Tahimik ang Diyos. Ngunit hindi siya kailanman tumigil sa pagsasalita. Ang tanong ay hindi kung nagsasalita pa siya. Ang tanong ay kung may natitira pang katahimikan sa loob natin upang siya ay marinig. Sapagkat ang unang hadlang ay hindi panlabas. Ito ay nagsisimula sa loob. Sa puso na unti-unting nawala ng sensibilidad, sa isip na napuno ng ibang tinig, sa kaluluwa na nasanay sa distansya. At dito nagsisimula ang paghahayag. 7 hadlang, 7 dahilan kung bakit ang tinig ng Diyos ay tila nawala, ngunit sa katotohanan ay natabunan lamang. At ang unang hakbang ay hindi paghahanap ng tinig, kundi pagkilala sa katahimikan. May isang tinig na laging naroroon. Hindi ito mula sa langit. Ito ay mula sa loob. Tahimik sa simula, ngunit mapilit paulit-ulit. At sa paglipas ng panahon, ito ang nagiging pinakamalakas. Ang sariling kalooban, ang sariling pag-iisip, ang sariling kagustuhan. At sa ilalim ng impluensyang ito, ang tinig ng Diyos ay hindi nawawala, ngunit natatabunan. Ang puso ay may kakayahang pumili kung alin ang pakikinggan. Ngunit kapag ang sarili ang laging sinusunod, ang pandinig ay unti-unting nagiging sarado sa banal. Hindi ito biglaang nangyayari. Ito ay proseso. Si Ellen White ay nagbabala sa mga patotoo para sa simbahan. Kapag pinili ng mga tao na sundin ang sarili nilang landas, inilalagay nila ang kanilang sarili sa isang pakikipagtalo sa Diyos. Isang tahimik na pagtatalo, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng direksyon ng buhay. At habang ang tao ay nagpapatuloy sa sariling landas, may isang unti-unting pagkawala, hindi ng tinig ng Diyos, kundi ng kakayahang marinig ito. Ang sarili ay nagiging sentro. At kapag ang sarili ang nasa trono, walang puwang para sa ibang tinig, kahit ang tinig ng Diyos. Ang isipan ay napupuno ng sariling lohika. Ang puso ay pinapatigas ng sariling pagnanais at ang kaluluwa ay nagiging sarado sa pagtanggap. Sa ganitong kalagayan, kahit ang malinaw na paanyaya ng langit ay nagiging malabo. Hindi dahil mahina ang pagtawag, kundi dahil malakas ang
sagot ng sarili. Si Ellen White ay sumulat sa mga hakbang patungo kay Kristo. Marami ang labis na nababalot ng mga alalahanin, kalituhan at paghihirap ng buhay kaya't wala na silang panahon para hanapin ang Diyos. Ngunit hindi lamang ito kakulangan sa oras. Ito ay pagpili ng pokus, ang sarili ang inuuna, ang sariling tinig ang pinakikinggan, at ang resulta ay katahimikan mula sa langit. Hindi dahil tumigil ang Diyos, kundi dahil may ibang tinig na nangingibabaw. Ito ang unang hadlang, hindi kasalanan ng mundo, hindi kawalan ng himala, kundi ang tahimik na pagluklok ng sarili bilang hari ng puso. At sa kahariang ito, ang Diyos ay hindi pinakikinggan, hindi dahil siya ay malayo, kundi dahil siya ay hindi na hinahanap. At habang ang sarili ay patuloy na nagsasalita, ang langit ay tila lalong tumatahimik. Ngunit ang katotohanan ay nananatili. Ang tinig ng Diyos ay hindi kailanman nawawala. Ito ay natatabunan lamang ng mas malakas na tinig, ang tinig ng sarili. May mga bagay na hindi agad nakikita, hindi maririnig, hindi rin agad mararamdaman, ngunit unti-unti nitong binabago ang loob ng tao. Ito ang kasalanang piniling manatili, hindi tinanggihan, hindi ipinagtapat, hindi iniwan. Sa simula ito ay tila maliit, isang lihim na kompromiso, isang tahimik na paglihis. Ngunit sa bawat sandaling ito ay pinapayagan, may isang pagbabago na nagaganap sa puso, sa isipan, sa kaluluwa. At ang pinakamasakit na epekto nito ay hindi ang mismong kasalanan, kundi ang pagkakahiwalay na dulot nito. Si Ellen White ay nagsulat sa mga hakbang patungo kay Kristo. Ang kasalanan ang nagpapadilim sa ating mga isipan at nagpapalabo sa ating mga pangunawa. Hindi agad nawawala ang liwanag, ngunit ito ay unti-unting pinapadilim. Ang pandinig ay hindi agad nabibingi, ngunit ito ay unti-unting nawawalan ng linaw. Ang tinig ng Diyos ay patuloy na naroroon, ngunit ang kaluluwa ay hindi na tumutugon. May distansya, hindi dahil sa kakulangan ng Diyos, kundi dahil sa presensya ng kasalanan. At ang kasalanang hindi pinagsisisihan ay hindi nananatiling tahimik. Ito ay lumalalim, ito ay kumakapit, ito ay nagiging bahagi ng pagkatao. Si Ellen White ay nagbabala sa mga patotoo para sa simbahan. Bawat gawa ng paglabag, bawat kapabayaan o pagtanggi sa biyaya ni Kristo ay tumutugon sa iyong sarili. Pinapatigas nito ang puso. Ang puso ay tumitigas, hindi sa isang iglap, kundi sa paulit-ulit na pagtanggi sa liwanag. At habang ito ay tumitigas, ang kakayahang marinig ay nawawala. Hindi dahil sa kawalan ng tinig, kundi dahil sa kawalan ng pagtugon. Ang Diyos ay nagsasalita. Ngunit ang kasalanan ay bumubuo ng hadlang, isang pader na hindi agad napapansin, ngunit lalong tumataas sa bawat araw. At sa likod ng pader na ito, ang tinig ng Diyos ay tila nagiging mahina. Hindi dahil ito ay nagbago, kundi dahil ang puso ay hindi na bukas. Ang pagsisisi ay hindi lamang paghingi ng tawad. Ito ay pagbabalik. Ito ay pagtalikod. Ito ay pagbubukas muli ng pandinig. Ngunit kung ito ay ipagpapaliban, kung ito ay ipagwawalang bahala, ang katahimikan ay lalalim at ang kaluluwa ay masasanay sa distansya. Ito ang ikalawang hadlang, hindi lantad, hindi palaging nakikita, ngunit makapangyarihan, isang tahimik na kasalanan na piniling manatili. At dahil dito, ang tinig ng Diyos ay hindi na marinig. Hindi lahat ng hadlang ay kasalanan na lantad. May mga hadlang na tinatanggap, pinahihintulutan, at minsan ipinagmamalaki pa. Ito ang pagiging abala, isang buhay na puno, ngunit walang puwang. Ang oras ay napupuno ng gawain, ang isipan ay napupuno ng alalahanin, ang puso ay nahahati sa maraming direksyon. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tinig ng Diyos ay natatabunan, hindi dahil sa pagtanggi, kundi dahil sa kawalan ng espasyo. Si Ellen White ay sumulat sa mga aral ni Kristo. Ang mga tinik na pinutol ngunit hindi binunot ay mabilis na lumalago hanggang sa ang kaluluwa ay mapuno ng mga ito. Ang mga tinik ay hindi agad nakikita bilang panganib. Sila ay bahagi ng tanawin,
Ngunit habang sila ay hinahayaan, sila ay lumalago. At sa paglipas ng panahon, sinasakop nila ang buong kaluluwa. Ganito ang nangyayari sa isang buhay na abala. Hindi ito bigla ang pagkawala ng koneksyon. Ito ay unti-unting pagkalunod sa dami ng bagay, sa bawat gawain, sa bawat responsibilidad, sa bawat paghabol sa mga bagay na tila mahalaga. May isang bagay na tahimik na nawawala, ang pakikinig. Si Ellen White ay nagbabala sa ang pagnanais ng mga panahon. Walang ibang buhay ang napuno ng paggawa at responsibilidad gaya ng kay Jesus. Ngunit gaano kadalas siya matatagpuan sa panalangin? Isang malinaw na paghahambing. Hindi ang dami ng gawain ang problema, kundi ang kakulangan ng paghinto, ang kakulangan ng paglapit, ang kakulangan ng pakikinig. Kapag ang buhay ay puno, ngunit ang kaluluwa ay walang katahimikan, ang tinig ng Diyos ay hindi maririnig. Hindi dahil siya ay hindi nagsasalita, kundi dahil walang sandaling nakalaan upang siya ay marinig. Ang mundo ay hindi kailangang maging masama upang maging hadlang. Sapat na ito ay maging sentro. At kapag ito ang nangyari, ang langit ay unti-unting nawawala sa pansin. Hindi dahil ito ay nawala, kundi dahil ito ay napalitan. Ang pagiging abala ay nagiging katahimikan. Hindi ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan ng kawalan ng pakikinig. Ito ang ikatlong hadlang, isang buhay na puno, ngunit walang puwang para sa Diyos. At sa ganitong kalagayan, ang tinig ng langit ay patuloy na naroroon, ngunit ang kaluluwa ay wala ng oras upang ito ay marinig. May katahimikan na hindi dulot ng kasalanan at hindi rin dulot ng pagiging abala. Ito ay mas malalim, mas tahimik, mas mapanganib. Ito ay ang pag-aalinlangan, hindi ang simpleng tanong, kundi ang unti-unting pagkawala ng tiwala. Sa simula, ito ay halos hindi napapansin. Isang maliit na pagdududa, isang tanong na walang agarang sagot. Ngunit kapag ito ay pinahintulutan, ito ay lumalago. At habang lumalago, ito ay nagiging hadlang. Hindi sa pagitan ng tao at ng mundo, kundi sa pagitan ng tao at ng Diyos. Si Ellen White ay sumulat sa mga hakbang patungo kay Kristo. Ang pananampalataya ay ang pagtitiwala sa Diyos, paniniwala na mahal niya tayo at alam niya ang pinakamabuti para sa ating ikabubuti. Ngunit kapag ang pananampalataya ay napalitan ng pag-aalinlangan, ang pundasyon ng pakikinig ay nawawasak. Sapagkat ang pakikinig sa Diyos ay hindi lamang pandinig, ito ay pagtitiwala. At kung walang tiwala, kahit malinaw ang tinig, ito ay hindi tatanggapin. Ang pag-aalinlangan ay hindi laging maingay. Minsan, ito ay tahimik, isang pakiramdam, isang tanong na hindi na hinahanap ng sagot. At sa tahimik na estado na ito, ang kaluluwa ay nagiging sarado. Hindi dahil sa pagtanggi, kundi dahil sa kawalan ng paniniwala. Si Ellen White ay nagbabala sa mga manggagawa ng Ebanghelyo. Papasok ang kaaway upang pahinain ang loob at akayin ka sa pagdududa. At ang pag-aalinlangan ay hindi nananatiling maliit. Ito ay lumalalim. Ito ay kumakain sa loob. At sa paglipas ng panahon, ito ay nagiging lente kung saan ang lahat ay tinitingnan. Ang mga pangako ay nagiging malabo. Ang mga sagot ay nagiging hindi sigurado. At ang tinig ng Diyos ay tila nagiging tahimik. Ngunit hindi ito dahil sa kakulangan ng tinig. Ito ay dahil sa kakulangan ng pananampalataya na tumanggap nito. Ang Diyos ay nagsasalita. Ngunit ang pag-aalinlangan ay naglalagay ng distansya. Hindi pisikal, kundi espiritual. At sa distansyang ito, ang kaluluwa ay hindi na nakakakilala sa tinig na dati nitong naririnig. Ito ang ikaapat na hadlang, hindi lantad, hindi agad nakikita, ngunit unti-unting sumisira sa koneksyon. Ang pag-aalinlangan at sa presensya nito, ang tinig ng Diyos ay hindi nawawala, ngunit hindi na pinaniniwalaan. May punto na ang pakikinig ay hindi na natural, hindi dahil sa kakulangan ng pagkakataon, kundi dahil sa pagbabago ng loob. Ang puso ay hindi na katulad ng dati, mas sarado, mas malamig, mas manhid. Hindi ito nangyari sa isang sandali. Ito ay bunga ng paulit-ulit na pagtanggi, paulit-ulit na hindi pakikinig, paulit-ulit na pagbaliwala. At
Sa bawat pagkakataon, may bahagi ng puso na unti-unting tumitigas. Si Ellen White ay sumulat sa mga patotoo para sa simbahan. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Isang paanyaya, isang babala, sapagkat ang puso ay may kakayahang tumugon, ngunit may kakayahan din itong magsara. At kapag ito ay nagsara, ang tinig ng Diyos ay hindi na pumapasok, hindi dahil sa kakulangan ng lakas, kundi dahil sa kawalan ng pagtanggap. Ang pagpapatigas ng puso ay hindi agad napapansin, walang ingay, walang senyales na malinaw. Ngunit may mga palatandaan, ang dating malinaw ay nagiging karaniwan, ang dating mahalaga ay nagiging pangalawa, at ang dating tinig na kinikilala ay nagiging malayo. Si Ellen White ay nagbabala sa ang dakilang kontrobersya, isang batas ng pag-iisip na unti-unti nitong iniaangkop ang sarili sa mga paksang pinag-aaralan nito. Kung saan nananatili ang isipan, doon nahuhubog ang puso. At kung ang isipan ay hindi na nakatuon sa banal, ang puso ay hindi na sensitibo sa tinig ng Diyos. Unti-unti, tahimik, ngunit tiyak. Ang kaluluwa ay nawawalan ng kakayahang tumugon. Hindi dahil sa kakulangan ng paanyaya, kundi dahil sa kakulangan ng pagtugon sa mga naunang paanyaya. Ang bawat pagtanggi ay nagiiwan ng bakas, at ang mga bakas na ito ay nagiging hadlang. Hanggang sa ang puso ay hindi na lamang tahimik, ito ay sarado. Ito ang ikalimang hadlang, hindi panlabas, kundi panloob. Isang pusong nasanay sa hindi pakikinig, isang pusong hindi na tumutugon. At sa ganitong kalagayan, ang tinig ng Diyos ay patuloy na tumatawag. Ngunit ang puso ay hindi na sumasagot. May isang lugar kung saan ang tinig ng Diyos ay malinaw. Hindi ito maingay, hindi ito puno ng kaguluhan. Ito ay lugar ng pakikipag-usap, ng pakikinig, ng paghihintay. Ito ay ang panalangin. Ngunit kapag ang lugar na ito ay iniwan, may isang bagay na nawawala. Hindi agad, ngunit tiyak ang koneksyon. Ang panalangin ay hindi lamang pagsasalita ng tao sa Diyos. Ito ay pagbubukas ng kaluluwa. Ito ay paglapit. Ito ay pakikinig. At kapag ito ay pinabayaan, ang pandinig ay humihina. Si Ellen White ay sumulat sa mga hakbang patungo kay Kristo. Ang panalangin ay ang pagbubukas ng puso sa Diyos, tulad ng sa isang kaibigan, isang simpleng paglalarawan, ngunit may malalim na kahulugan, sapagkat ang isang kaibigan ay hindi lamang kinakausap, pinakikinggan din, ngunit kung walang panalangin, walang pagbubukas. At kung walang pagbubukas, walang pakikinig. Ang kaluluwa ay nananatiling sarado, abala, tahimik, ngunit hindi sa paraan na nakakarinig. Si Ellen White ay nagbabala sa ang dakilang kontrobersya. Alam na alam ni Satanas na lahat ng maaakay niya na magpabaya sa panalangin at sa pagsasaliksik ng kasulatan ay madadaig ng kanyang mga pag-atake. Ang kawalan ng panalangin ay hindi neutral. Ito ay isang panganib, isang unti-unting paglayo, hindi sa isang hakbang, kundi sa kawalan ng mga hakbang. Sa bawat araw na walang panalangin, may distansyang nadaragdag. Sa bawat sandaling walang pakikipag-usap, may katahimikan na lumalalim. At sa katahimikang iyon, ang tinig ng Diyos ay hindi na naririnig. Hindi dahil siya ay tumigil, kundi dahil walang nagbubukas upang siya ay marinig. Ang panalangin ay hindi opsyonal. Ito ay buhay ng pakikinig. Ito ang daan kung saan ang kaluluwa ay nananatiling sensitibo. At kung ito ay mawala, ang pakikinig ay nawawala rin. Ito ang ika-6 na hadlang. Hindi kasalanang lantad, kundi kakulangan. Kakulangan ng paglapit, kakulangan ng pagbubukas, kakulangan ng panalangin. At sa kakulangang ito, ang tinig ng Diyos ay patuloy na naroroon, ngunit ang kaluluwa ay hindi na nakikinig. May isang tinig na hindi nagbabago. Hindi ito umaasa sa damdamin. Hindi ito naaapektuhan ng kalagayan. Ito ay nananatili, matatag, tiyak. Ito ang salita ng Diyos. At sa loob nito, ang tinig ng langit ay malinaw. Ngunit kapag ito ay isinantabi, may isang bagay na nawawala, ang pagkilala sa tinig. Sapagkat ang pakikinig ay hindi lamang sandali, ito ay pagsasanay. At ang
Salita ang nagtuturo sa kaluluwa kung paano makarinig. Si Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Magkakaroon ang Diyos ng isang bayan sa lupa upang panatilihin ang Biblia at ang Biblia lamang bilang pamantayan ng lahat ng doktrina at batayan ng lahat ng reforma. Isang malinaw na prinsipyo, ang salita ang pamantayan, ang salita ang batayan. At kung ito ay hindi pinahahalagahan, ang pundasyon ng pakikinig ay nawawala. Ang kaluluwa ay nawawala ng direksyon. At kapag walang direksyon, ang tinig ng Diyos ay hindi na makilala sa gitna ng maraming tinig. Si Ellen White ay nagbabala sa mga hakbang patungo kay Kristo. Dapat nating pag-aralan ng masigasig ang mga kasulatan, hinihingi sa Diyos ang tulong ng banal na Espiritu upang maunawaan natin ang kanyang salita. Ngunit kapag ang salita ay hindi binubuksan, walang pag-aaral, walang paghahanap, walang pag-unawa. At kung walang pag-unawa, walang pagkilala, ang tinig ng Diyos ay patuloy na nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang salita. Ngunit kung ito ay hindi pinakikinggan, ang kaluluwa ay nananatiling hungkag, hindi dahil sa kakulangan ng tinig, kundi dahil sa kakulangan ng pakikipagtagpo sa salita. Ang pagwawalang bahala ay hindi laging tahasang pagtanggi. Minsan ito ay simpleng pagpapaliban, isang araw na walang pagbasa, isang linggo na walang pagninilay, isang buhay na walang lalim sa salita. At sa paglipas ng panahon, ang epekto ay malinaw, ang tinig ng Diyos ay hindi na makilala. Ito ang ikapitong hadlang, hindi kasalanang maingay, kundi tahimik na paglayo sa pinagmumulan ng tinig. At sa paglayong ito, ang kaluluwa ay nawawalan ng kakayahang makilala ang nagsasalita. Ngunit ang katotohanan ay nananatili. Ang Diyos ay patuloy na nagsasalita. Sa kanyang salita, sa bawat pahina, sa bawat katotohanan, ang tanong ay hindi kung siya ay nagsasalita. Ang tanong ay, bukas ba ang salita sa ating mga kamay? 7 hadlang, hindi sila sabay-sabay dumarating, hindi rin sila agad nakikita. Ngunit sa paglipas ng panahon, sila ay nagiging bahagi ng katahimikan. Isang katahimikan na hindi mula sa langit, kundi mula sa loob. At ngayon, ang tanong ay hindi na lamang, bakit hindi ko marinig ang tinig ng Diyos? Ang tanong ay nagbabago, nagiging mas personal, mas direkta, mas mabigat. Alin sa mga hadlang na ito ang nasa loob ko? Ito ang sandali ng pagkilala, hindi ng iba, kundi ng sarili. Sapagkat ang bawat hadlang ay hindi lamang konsepto. Ito ay realidad. Ito ay nararamdaman. Ito ay nabubuhay sa loob ng puso. Si Ellen White ay sumulat sa mga hakbang patungo kay Kristo. Walang sinuman ang maaaring magsisi o maniwala para sa atin. Dapat tayong manampalataya para sa ating sarili. Walang ibang makakagawa nito. Walang ibang makakakita para sa atin. Ang pagkilala ay personal, tahimik, ngunit malalim. Ito ang sandali kung saan ang kaluluwa ay tumitingin sa loob, hindi upang hatulan ang sarili, kundi upang makita ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang simula ng pagbabalik. Kung walang pagkilala, walang pagbabago. Kung walang pag-amin, walang pagbubukas. At kung walang pagbubukas, ang tinig ng Diyos ay mananatiling tila malayo. Si Ellen White ay nagbabala sa mga patotoo para sa simbahan. Nakakatakot na huwag pansinin ang mga babalang ipinapadala ng Diyos sa kanyang awa. Ang mga babala ay hindi ibinibigay upang takutin, kundi upang gisingin, upang ipakita, upang ihayag ang mga bagay na hindi agad nakikita. At ngayon, ang mga hadlang ay hindi nalihim. Sila ay nahayag, isa-isa, tahimik ngunit malinaw. Ang sarili, ang kasalanan, ang pagiging abala, ang pag-aalinlangan, ang pusong tumigas, ang kawalan ng panalangin, ang pagwawalang bahala sa salita. At sa harap ng lahat ng ito, may isang pagpipilian. Hindi pa huli, ngunit hindi rin ito dapat ipagpaliban. Sapagkat ang bawat sandali ng pagkaantala ay isang hakbang palayo. Ang pagkilala ay hindi ang wakas. Ito ang simula ng pagbabalik, simula ng muling pakikinig, simula ng muling pagkilala sa tinig na hindi kailanman tumigil. Ngunit ngayon, ang kaluluwa ay kailangang sumagot. Ang tinig ng Diyos ay hindi kailanman nawala. Hindi ito naglaho, hindi ito humina. Ngunit ang kaluluwa, ito ang lumayo.
At ngayon, matapos ang pagkilala, may isang tahimik na paanyaya. Hindi ito sigaw, hindi ito pilit. Ito ay isang banayad na pagtawag, bumalik. Ang pagbabalik ay hindi isang malaking hakbang. Hindi ito agad nakikita ng iba. Ito ay nagsisimula sa loob, sa isang desisyon, sa isang tahimik na ang pagtalikod sa mga hadlang, isa-isa, dahan-dahan, ngunit totoo. Si Ellen White ay sumulat sa mga hakbang patungo kay Kristo. Dapat maging bukas ang puso sa impluensya ng Espiritu, kung hindi ay hindi matatanggap ang pagpapala ng Diyos. Ang puso ay kailangang magbukas, hindi bahagya, hindi pansamantala, kundi buo, sapagkat ang pagpapala ay hindi pinipilit. Ito ay tinatanggap at ang pagtanggap ay nagsisimula sa pagbubukas. Ang pagbabalik ay hindi pagiging perpekto, ito ay pagiging tapat, ito ay pag-amin, ito ay paglapit kahit may kahinaan. At sa bawat hakbang ng pagbabalik, may isang bagay na nangyayari. Ang pandinig ay bumabalik, hindi agad, ngunit unti-unti. Si Ellen White ay nagbabala sa ang pagnanais ng mga walang hanggan. Ang mga bumabaling sa kanya ay nakakasumpong ng kapayapaan at sa paglilingkod sa kanya ay may kapahingahan. Ang pagbabalik ay hindi bigat. Ito ay kapahingahan, ngunit ang unang hakbang ay palaging mahirap sapagkat ito ay laban sa nakasanayan, laban sa sarili, laban sa mga hadlang na matagal ng pinayagan. Ngunit sa sandaling piliin ng kaluluwa ang pagbabalik, may isang bagay na nagbabago. Ang distansya ay nababawasan. Ang katahimikan ay nagiging iba. Hindi na ito katahimikan ng kawalan, kundi katahimikan ng paghihintay. At sa katahimikang ito, may pag-asa. Sapagkat ang Diyos ay hindi lumayo, hindi siya umatras, hindi siya tumigil. Siya ay naghihintay, tahimik, matapat, handang magsalita. Sa sandaling ang puso ay muling handang makinig. Ito ang sandali ng pagbabalik, hindi para sa iba, kundi para sa kaluluwa. At sa pagbabalik na ito, ang tinig ng Diyos ay hindi na malayo. Ito ay malapit, nariyan, naghihintay na marinig muli. May isang sandali na hindi maipaliwanag ng salita. Hindi ito malakas, hindi ito dramatiko, ngunit ito ay totoo. Ito ang sandali na ang kaluluwa ay muling nakaririnig. Hindi agad malinaw, hindi agad buo, ngunit naroroon, isang bulong, isang presensya, isang katiyakan na ang katahimikan ay hindi na katulad ng dati, sapagkat ang pagbabalik ay nagbukas ng pandinig. At sa pagbubukas na iyon, ang tinig ng Diyos ay muling nakilala. Si Ellen White ay sumulat sa mga hakbang patungo kay Kristo. Habang lumalapit tayo sa Diyos, siya ay lalapit sa atin. Isang pangako, hindi komplikado, ngunit tiyak. Ang paglapit ay hindi nananatiling walang tugon. Ito ay sinasagot at sa sagot na iyon, ang kaluluwa ay nakakaramdam, nakakarinig, nakakakilala. Ang tinig ng Diyos ay hindi laging sa paraan na inaasahan. Hindi ito laging may salita. Minsan ito ay kapayapaan. Minsan ito ay paninindigan. Minsan ito ay tahimik na katiyakan sa loob. Ngunit ang kaluluwa na muling nakikinig ay marunong ng kumilala. Hindi dahil sa lakas ng tinig, kundi dahil sa linaw ng ugnayan. Si Ellen White ay nagbabala sa ang pagnanais ng mga panahon. Ang tinig ng Diyos ay naririnig sa kanyang salita at maraming tinig ang ating maririnig. Ngunit ngayon, ang kaluluwa ay hindi na nalilito sapagkat ang pakikinig ay naibalik, ang pagkilala ay malinaw, at ang tinig ng Diyos ay hindi na natatabunan. Hindi dahil sa pagkawala ng ibang tinig, kundi dahil sa pagpili ng kaluluwa kung alin ang susundin. Ang muling pakikinig ay hindi wakas. Ito ay simula ng patuloy na ugnayan, isang araw-araw na pagpili, isang araw-araw na pagbubukas, isang araw-araw na pakikinig. At sa bawat araw na ito ay pinipili, ang tinig ng Diyos ay nagiging mas malinaw, mas kilala, mas malapit. Ito ang sandali ng muling pagkakarinig, hindi para sa iilan, kundi para sa bawat kaluluwa na piniling bumalik. At sa sandaling ito, ang katahimikan ay hindi na hadlang. Ito ay lugar kung saan ang Diyos ay nagsasalita at ang kaluluwa ay nakikinig. Hindi kailanman tumahimik ang Diyos, hindi siya tumigil, hindi siya nawala. Ang katahimikan na naramdaman ay hindi mula sa langit, ito ay mula sa distansya ng kaluluwa.
kaluluwa. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay malinaw. Ang tinig ay naroon na noon pa, matapat, matatag, patuloy. Si Ellen White ay sumulat sa ang dakilang kontrobersya. Ang Diyos ay nangungusap sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang salita na nagbibigay sa kanila ng malinaw na tagubilin tungkol sa kanilang tungkulin. Hindi ito palaisipan, hindi ito lihim. Ang Diyos ay nagsasalita, malinaw, direkta, ngunit ang pakikinig, ito ang nawala. At ngayon, ito ay naibalik sa pamamagitan ng pagkilala, sa pamamagitan ng pagbabalik, sa pamamagitan ng pagbubukas ng puso. Ang 7 hadlang ay hindi nalihim, sila ay nahayag. At sa kanilang pagkahayag, ang daan ay naging malinaw. Hindi madali, ngunit malinaw. Si Ellen White ay nagbabala sa mga hakbang patungo kay Kristo. Italaga ang iyong sarili sa Diyos sa umaga. Gawin itong iyong pinakaunang gawain. Isang simpleng utos, ngunit may lalim. Sapagkat ang pakikinig ay hindi aksidente. Ito ay desisyon, araw-araw. Sa bawat umaga, sa bawat sandali ng pagpili, ang tinig ng Diyos ay patuloy na naroroon. Hindi ito kailangang hanapin sa malayo. Hindi ito kailangang hintayin na dumating. Ito ay nariyan, nagsasalita, naghihintay, at ang kaluluwa na natutong makinig ay hindi na nagtatanong kung bakit walang tinig, sapagkat alam na nito, ang Diyos ay hindi kailanman tumahimik. Ang huling paanyaya ay hindi malakas. Hindi ito pilit, ngunit ito ay totoo, manatili makinig. Huwag muling hayaan ang mga hadlang na bumalik, sapagkat ang tinig na minsang tila nawala ay ngayon malinaw, at ang kaluluwa na nakarinig ay hindi na muling magiging pareho. Ito ang wakas, ngunit simula rin. Isang buhay ng pakikinig, isang buhay na may ugnayan, isang buhay na hindi na nawawala ng tinig ng Diyos.